Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Primrose. Isa itong maginaw na araw noong umpisa ng Marso. Ang lahat ng tao sa nayon ay abala sa kanilang mga trabaho at wala namang kakaiba sa lahat ng bagay. Maliban sa isang bagay. Isang kakaibang batang babae na may hawak na bugkos ng mga primrose na nakatayo sa pintuan ng isang kamalig. Hindi niya maalala kung ano o sino siya o kung paano siya nakarating doon. Ngunit may nag-udyok sa kanya na kumatok sa pinto. Ano yon? Anong kailangan mo? Sino ka? Hindi ko po maalala, Ginang. Ano? Anong ibig mong sabihin hindi mo maalala? Naku, ang dami kong trabaho ngayon kaya huwag mong sayangin ang oras ko. Pwede pong makituloy. Napakaginaw po dito sa labas. Naku, syempre hindi. Ano ang problema? Tingnan mo ang batang to. Hindi man lang niya alam kung sino siya o kung saan siya galing o ang sarili niyang pangalan ang gusto niya lang gawin ay tumuloy sa bahay ko. Pero, tignan mo ang sutlang suot niya at ang mga bulaklak niyang dala. Siguro'y anak siya ng isang mayamang lalaki at mukha siyang nawawala. Inaasahan kong kung sino mang mag-aalaga sa kanya ay tatanggap ng malaking pabuya mula sa magulang niya. Kung ayaw mo siyang alagaan, akong bahala sa kanya. Ay nako, asa ka? Titira siya sa amin. At ang munting babae ay nanuluyan muna sa pamilya ng magsasaka. At dahil may tangan siyang mga bulaklak, nung siya'y dumating, siya ay tinawag nilang si Primrose. Nang matapos ang ilang linggo, walang mayamang lalaki na naghahanap sa kanyang anak. Gising na, Primrose! Sige na! Ilabas mo ang mga baka para kumain pero bago yun kumuha ka ng tubig galing sa balon. Diligan mo ang hardin at maglinis ka ng bakahan. Bangon na! Ngayon din! Si Primrose ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay mula umaga hanggang gabi. Ngunit hindi siya nagreklamo at ginawa ang kanyang trabaho ng may saya pa rin. Gusto niyang pinakakain ng mga baka dahil binigyan siya nito ng katahimikan. Ngunit nangungulila siya at naghahanap ng kaibigan. Isang araw, Nasa na yun yata ang kapatid mong lalaki. Wala akong kapatid na lalaki. Naku, oo. Pareho nga kayo. Katulad mo, hindi niya rin alam kung saan siya galing. Nakita namin siyang gumagamit ng saklay. Mukhang mayroon siyang sakit. May sakit at may gamit siyang saklay? Kawawa naman. Saan niyo siya nakita? May tinutuluyan na ba siya doon sa nayon? Mag-isa lang siya at doon siya nakatira sa lumang bahay na malapit na sa gubat. Yun lang ang alam ko at wala na akong pakialam. Kaya wag mo na akong bisitin sa mga tanong mo. ang mabuting puso ni Primrose ay ginustong tulungan ang batang may sakit. Kaya sa lalong madaling panahon, sinadya niyang bisitahin ito. Kumusta? Ako pala si Primrose. Batang may sakit naman ang tawag nila sa akin. May dayami akong dala para gumawa ng kama mo at may kumot din. Napakabait mo naman. Alam ko lang din ang pakiramdam ng pagiging ulila at nag-iisa. E di ibig sabihin pareho tayo ng pinagdadaanan ngayon, di ba? Parang magkapatid lang tayo, no? Hindi ko maalala kung nagkaroon ako ng pamilya kahit kailan. Ako rin walang maalala. Pwedeng tayong dalawa na lang ang maging magkapatid? Aba, syempre naman. Pinupuntahan ni Primrose ang bata araw-araw at dinadalhan siya ng pagkain na kinukuha niya mula sa sarili niyang ipon. Isang araw, mukha siyang mas namumutla kaysa sa normal. Sana madalhan kita ng gamot para naman gumaling ka na. Hindi. Walang gamot na magpapabuti sa akin. Kung di ka pagagalingin ng gamot, edi ano na? Baka maging kakatwa ito para sa'yo. Pero pakiramdam ko parang ang tanging makakapagpagaling sa akin ay isang cake. Isang cake? Alam ko nakakatwa talaga siya pero may pakiramdam talaga ako sa sarili ko na cake lang ang kailangan ko para gumaling na ako. Alam ko lang talaga eh. Determinado si Primrose na kumuha ng cake para sa kapatid niya. Kaya, sa sumunod na baking day, Ginang, pwede po bang makahingi ng isang maliit na cake para sa batang may sakit? Una, dapat kitang kupkupin at ngayon alagaan naman ng isang batang may sakit? Ni isang mumaw wala kang makukuha. Cake para sa batang may sakit. nalungkot ng husto si Primrose dito. Pero
Pero may naipon siyang pera na bigay ng ilang kapitbahay sa kanya sa iilang gawaing bahay na ginawa niya para sa kanila. Nung gabing yon, binilang niya ito. At buo itong 6 pence. Siguro naman ay sapat na yon para makabili ng maliit na cake upang bumuti ang kapatid na may sakit. Nagpasya siya na bumili ng cake kinabukasan din. Ngunit bago pa nito... Primrose? Primrose! Opo, Ginang. May 6 pence ka, di ba? Hindi mo naman kailangan yon. Kailangan ko ng 5 pence para sa sandok. Akin na ang pera. Pakiusap, huwag niyo pong kunin. Inipon ko po ito para sa cake para sa batang may sakit. Tungkol na lang lagi sa batang may sakit. Baka nakakalimutan mong kami ang nag-aalaga sa'yo. Ibigay mo sa akin ang pera mo. Ngayon 1 sentimo na lang ang natira kay Primrose. Hindi na siya makakabili ng cake gamit ito. Pero tinapay? Siguro magsing sarap naman ang tinapay at ang cake. Ilalagay na dapat niya ang kanyang sentimo sa bulsa niya nang biglang agawin sa kanya ng kinakapatid ang sentimong hawak niya. Gusto ko to pambili ng candy. Oh, pakiusap. Inipon ko yung sentimo pambili ng tinapay sa batang may sakit. Wala akong pakialam sa batang yun. Dito ka nakatira sa bahay namin. Nung araw na yun, nang pumunta siya sa gubat para pakainin ng mga baka, umiyak siya nang umiyak nang biglang narinig niya ang isang napakatamis na boses. Walang cake. Walang tinapay na dala. Para sa kanyang kapatid na gusto lamang gumaling. Sinong nagsasalita? Nandito ako, Primrose! At nakita ni Primrose ang pinakamaliit na nilalang. Isang totoong diwata na may pakpak na nakatayo sa ibabaw ng isang bulaklak ng primrose. Siya'y gulat na gulat. Pwes, kailangan mo ng cake, tama ba? Oo, para mapagaling ko na ang aking kapatid. May pagpipilian ako para sa'yo. Alam mo, yung mga kumupkup sa'yo ay masahol pa sa katulong ang trato sa'yo. Kaya, sumama ka na sa akin. Dadalhin kita sa lugar kung saan mayroon kang kastilyo at tagapagsilbing paglilingkuran ka. At mga damit na sutla. At mga cake at pudding at pie araw-araw. Tatratuhin ka dong isang prinsesa at wala nang dahilan upang malungkot kang muli, pero... Yun lang ang pipiliin mo o ang cake? Kunin mo ang cake, pagalingin mo ang kapatid mo at magpatuloy na manatiling parang katulong para sa pamilya nila. Ano ang magiging desisyon mo? Pumili ka ng desisyong matalino. Salamat sa lahat ng mga magagandang mga bagay na binahagi mo sa akin. Ngunit di ko makukuhang maging masaya, gayo't alam kong ang kapatid ko ay may sakit at naghihirap at napagaling ko na sana siya. Ang cake po ang aking pipiliin. Nang sandaling yun, nagkaroon ng pagkislap ng mga ilaw na para bang may nagbukas ng daan-daang ilaw sa kalangitan. At nakita ni Primrose ang napakaraming munting mga diwatang lumilipad sa paligid niya na parang mayroon silang gagawin. May ilang may dalang mga pollen at isinalin ito sa isang malaking mangkok ng ilaw. Meron namang ibang naghahalo ng malalaking sandok na gawa sa ilaw doon sa mangkok. Tapos ang mangkok ay isang naging bilog na oven ng pulang ilaw. At ang matamis at napakabagong aroma ng pagbe-bake ay naamoy sa hangin. At sa isang kislap, dinala ng mga diwata kay Primrose ang isang cake na mukhang isang perlas. Dalhin mo ito sa iyong kapatid. Maraming salamat po. Sa isang iglap, nawala ang mga diwata at tumakbo si Primrose sa kanyang kapatid. Dala ko na ang gamot mo. Dala ko na ang gamot mo. Kainin mo to at gagaling ka ulit. Sinimulan na niyang kainin ang cake habang kinuwento ni Primrose lahat ng nangyari. At ang katawan ng batang lalaki ay napuno ng maliwanag na ilaw. At nang mapawi na ang ilaw, imbis na ang batang may sakit, nakita niya sa harapan niya ang isang prinsipe at hindi ito isang taong prinsipe. Oh, Primrose! Naaalala ko na ngayon. Naaalala ko ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako naaalala? Ako ang prinsipe ng mga nilalang ng liwanag. At ikaw! Ang diwatang prinsesa! Yan nga! At panahon na noon upang... Panahon natin na pagdaanan ang pagsubok. Halika rito, Primrose. Prinsipe Light.
Ilang siglo na at ang mga nilalang ng liwanag at mga diwata ay nabuhay ng matiwasay at nagsilbi sa mundong ito na magkasama. Ang pagkakaibigan natin ay napaka-importante upang mabalanse ang lahat sa kalikasan. Ikaw, aking anak, ang mamumuno balang araw sa aking kaharian ng liwanag. Ngunit siya lamang na makapagdadala ng dilim nang may pagtitiis ang makakaunawa ng totoong halaga ng liwanag. At ang natatanging nakakangiti pa rin sa panahon ng pagsubok, ang pumipili pa rin na maging mabait kahit wala nang naging mabait sa kanya, ang nararapat na mamuno sa kaharian ng mga diwata. Kaya ipapadala namin kayo sa mundo bilang ordinaryong tao upang subukan ang lakas ng inyong puso. At kaya pala wala tayong naaalala. Oo. At ngayon bumalik na lahat. Tingin mo pumasa tayo? Oh, pumasa nga kayo. Pumasa kayo ng higit pa sa inaasahan. Ika'y may sakit at inabandona, ngunit hindi ka nagreklamo. At pinili mo ang kaligayahan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Kahit na ang ibang tao'y naging masama sa iyo, ipinagmamalaki namin kayong pareho. Ngayon ay panahon na para bumalik na sa kaharian natin. Kaya silang apat ay sumakay na sa isang malaking karwahe ng liwanag at lumipad sa ibabaw ng nayon. At sa pagdaan nila sa bukid, lumipad pababa si Primrose at nag-iwan ng isang bugkos ng gintong primrose sa kanilang pintuan at iniwan ang mundo ng mga tao habang buhay. Alam mo, kahit hindi man tayo mga diwata, ngunit kung tayo mabait, kahit sa harap ng kasamaan, at kung may problema man tayo ngunit hindi nagrereklamo, nangyayari ang mahika at makikita natin ang ating mga buhay na puno ng pag-ibig at kaligayahan.